Bitiwan mo ako. Ano ba? Agil niya. Tumaas ang blouse niya at nararamdaman niya ang init ng mga braso ng binata sa kanyang tiyan. Yan ba ang isasalubong mo sa akin? Nahihimigan niya ang amusement sa tinig nito. Marahan siya nitong ibinaba sa lupa pero hindi binibitiwan. Tara doon sa may batis. Inakay siya nito at nagpatiunang lumakad. Halos magkandara pati sa pagkakatisod sa ilang mga nakausling sanga ng puno. Kung hindi mahigpit ang hawak nito sa kanya ay nadapa na sana siya. Nasasaktan na ang kamay ko. Bitawan mo ko. Sigaw niya. Shh! Magigising mo pati pang gabing ibon dyan sa ingay mo. Natatawang sinabi nito na hinawi ang sa palagay niya ay mababang puno ng kape dahil nabanaaga niya sa kapirasong liwanag ng buwan ang maliliit na butil na tumama sa kanyang mukha. Narinig niya ang marahang lagas-langas ng tubig na dumadaloy mula sa sinasabi nitong batis. Kumikislap ang tubig na tila brilyante sa dilim pag napapadaan sa nakausling bato. Hinubad ng binata ang jacket at nilatag sa damo. Halika, maupo ka dito sa tabi ko. Nauna itong maupo at hinawakan siya sa kamay. Bumalik na tayo, William. Tiyak na hahanapin ka nila. Aniya sa malamig na tinig. Nilinga ang buong paligid na puro kadiliman. Tumingala siya. Bilog ang buwan at maraming bituin. Tinitiyak kung hindi nila tayo makikita rito. Walang maghihinalang dito tayo nagpunta. At hinatak siya nitong bigla at nawalan siya ng panimbang. Napaupo siya sa makapal na damo at agad siyang niyakap nito pahiga. Bitiwan mo ako. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Bakit ka ganyan? Ngayon lang tayo nagkita tapos yun ang sasalubong mo sa akin. May bahagyang galit sa tinig nito. May boyfriend ka na bang iba ha? May ipinalit ka na sa akin. Mahigpit nitong hinawakan ng baba niya. Bahagya siyang nakadama ng takot. Let me go, William, at baka hinahanap na ako ni Kuya Patrick. Marahan niya itong itinulak. Subalit malakas ang binat at muli siyang inihiga nito, pinning her arms down. Oh, what the hell? At matras siya nitong hinalikan. Nasasaktan siya. Malaking kaiba ng halik na yun sa halik na iginawad sa kanya nito. 2 taon nang lumipas. Magaman may kakaibang init siyang nadama, ay nangingibabaw ang takot niya sa ginawa ng binata. Nagporsige siyang manlaban at nagpumiglas, at nang pakawalan siya nito ay hinahabol niyang paghinga. Di naman ang dila niyang mga labing tansya niya ay namantan. May naalasahan siyang maalat. It could be blood. Nasindak siya. I hate you, William. I hate you. Sigaw niya na sinabayan ng hikbi. Don't cry, sweetheart. He whispered in a grab breathing at niyakap siya. I didn't mean to kiss you like that. Nagagalit lang ako sa reception mo sa akin. You're so cold. Hindi mo aasahang salubungin kita with open arms and sweet smile. Matapos kayong maghalikan ni Den sa harap namin. Pagalit niyang sinabi. Napilit bumabangon. Malamig ang damo sa likod niya. Pumuno lang katahimikan ng paligid ang malakas na tawa ni William at nagsiselos ka. Pinagtatawanan siya nito at lalo siyang napiga. Mabilis siyang bumangon pa upo. Oh, how I hate you. Halika nga, malambing nitong hila sa kanya. Wala kang dapat ipagselos kay Den. Wala kaming relasyong dalawa. Matagal nang tapos iyon, di ba? Nalaki ang mga mata niya. Walang relasyon matapos kayong maghalikan sa madla na tila hindi niya matapos-tapos ang sasabihin. Correction please, hindi kami naghalikan. Hinalikan niya ako. Kung marunong kang tumingin, you probably have noticed I did not even respond. Umirap siya. How would I know? Hinawakan ni William ang baba niya. Yes, how would you know? Banayad nitong sinabi. You are not like the other girls na nakilala ko. Your innocence is refreshing, like breathing into fresh air, tulad ngayon dito sa may batis. Diane would not be kissing you so passionately kung wala siyang pagtingin sa'yo. Patuloy pa rin niya. Believe me, sweetheart, talagang ganun lang siya, Diane. Sanay na ako rin at hindi lang sa akin ganun yun. Don't let us talk about her. Ngayon lang tayo nagkita tapos ibang taong pag-uusapan natin. Let's talk about you. How have you been? Nagkagusto ka ba sa iba? I kept my promise. Anas niya. Yes, you did. He said softly at tumingala sa langit. Isn't this just the right setting for romance? 2 lovers under the moonlight. Muling ibinalik ang tingin sa kanya. We are not lovers. Mahinang sagot niya. We will be tonight. At bago pa nakapagtanong si Marga kung ano ang ibig nitong sabihin, ay sinilsa siya ng halik ni William. Kaibasa ng unang halik. Pagkatapos ay bahagyang nagtaas ang mukha at tinitigan siya. Didn't I promise to give you a real kiss when you get older? Ngayon na yun. Then he kissed her again. Thoroughly promise. Kahit bagyang pagtutuloy walang ibinigay si Marga. She loved and wanted this man so much, and all reasons were thrown into the air. He had made love to her that night. Under the moonlight, kinuha ni William ang lahat-lahat sa kanya ng gabing iyon. Not once but twice, he took everything from her. Her body, her love, and her innocence. I love you. Bulong ni William sa kanya matapos ang glorious moments. And I love you too, William.
Tumayo si William at inabot ng kamay niya. Ayusin mo ang sarili mo. Babalik na tayo sa bahay. Sasabihin natin sa kanilang tungkol sa atin. Mabilis siyang umiling. Huwag, William. Huwag muna. Naisip ang pangakong binitawan sa mga magulang. Maliban doon ay parang napakabilis ng pangyayari. Sa kanila hindi dahil nasimulan nila ang relasyon noon pa man, pero hindi sa mga kakilala at kaibigan na buong akala ay magkapatid halos ang turingan nila dahil kay Patrick. Nagsalubong ang kilay ni William. Sandaling nag-isip. Alright, I'll be away for 6 months. Siguro 2 to 3 weeks from now ay ipadadala ko ng Art Parma Pills sa main office nito sa Amerika for further training. Pagbalik ko ay pakakasal tayo. Iyon ang napagkasundo nila bago bumalik ng bahay. Sinabi din ng binata na kinabukasan ng linggo ay muli na itong babalik ng Manila dahil hindi naman pinayagan ang leave of absence nito. Walang nakapon na sa pagkawala nila maliban kay Diane na nakabalik na mula sa bahay ito. Ay, saan ba kayo nanggaling at pananinap pa ako rito? Di ko kayo makita. Nakangiting sa lubong nito sa dalawa. Diyan lang sa tabi-tabi, si William ang sumagot ng ngiti. Really, William? Hindi ka pa rin nagbabang? Tapos ay nakangiting sumulyap kay Marga. William is a natural charmer and bolero, Marga. Kung ako sa iyo ay hindi ko paniniwalaan alinman sa sinasabi nito. He'll break your heart tulad ng lagi na lang niyang ginagawa sa akin. Kaya lang ay sanay na ako dito sa darling kong ito. Tumawa si William. Tumigil ka, Dayan. Baka maniwala siya si Marga. Dapat lang di ba, Marga? Matamis nitong ngiti sa kanya. Hindi siya kumulibo, kundi gumanti ng tipid ng ngiti. Imnahinasyon lang ba niya ang talim sa mga mata ni Dayan sa tuwing titingnan siya. Pero nakangiti and seemed so friendly. Maligayang umuwi si Marga ng gabing yun. Halos hindi siya makatulog sa kaligayahan. Binabalik-balikan sa isip ang nangyari sa kanila ni William sa batis. In 7 months time, magpapakasal na sila ni William. Natitiyak niya hindi tututol ang mga magulang niya pag nagsabi na si William sa mga ito. She was really so inspired na ang dating subject na mahirap ay manamani lamang niya. Isang linggong mahigit pa uli ang matuling lumipas mula nang umalis patungong Maynila. Sina William at Diane, sa pagkakataong iyon ay naparam lahat ang naunang panibuhong mayroon siya sa babae. Palabas sina Marga, Laila at Lilibet sa campus. Nang araw na iyon ang sumasalubong nila si Gigi sa gate kasama si Diane. Nagkatingin na magkaibigan. Bakit nandito yan? Hindi ba't nasa Maynila yan? Nagtatanong si Laila. Hindi na nakuha ang sumagot ni Marga nang nagtaka rin dahil sa harap na nila ang dalawa. Hello girls, nakangiting bati nito. Imbitado daw tayong tatlo ni Diane sa kanila ngayon mga chicks. Si Gigi sa kanila. Kagabi lang ako dumating. May inayos kasi akong papeles tungkol sa pag-alis ko patungong Amerika. Punta kayo sa bahay mamayang hapon. Mag-barbecue tayo. Despedida ko na rin. Paliwanag ni Dan. O ano girls, tayo-tayo lang daw at ang dalawang kaibigan ng Celine at Teresa. Nagkatingin ulit ang magkakaibigan. Oh well kasi, si Marga na alangin. Please nagpaluto naman ako ng spaghetti. O sige na nga, sang-ayon ni Marga. Dadaanan kita Lay. Doon ko na lang kayo hihintayin tatlo dahil mas malapit kina Dayan ang sa amin. Si Gigi. Sumabay na rin ulit si Gigi kay Dayan pauwi. Sinundan nila ng tanawang dalaw. Kakainis talaga yung si Gigi, si Laida. Pwede naman niyang itangkita yung 4, diba? Hayaan mo na. Alam mo naman niyang kaibigan natin iyan. Mahilig talaga sa gathering. Sagot ni Marga. Ano pa, maliban sa dahilan lang niya yun sa mami niya para tuloy na silang mag-date ng boyfriend niya. Natatawang sagot ni Lilibet. Ang ipinagtataka ko ay bakit tayo ang inimbitan niya gayon hindi naman natin siya kabarkada kahit noon. Si Marga ulit. Hindi bali na nga at nakatango na tayo. Halina kayo. Hustong 4:00 ng hapon ay dumating ang tatlo na dinatna na si Gigi doon kausap ang dalawang dating classmate ni Dayan. Kinawayan sila nito. Nasaan si Dayan? Si Marga na luminga sa paligid. Nasa loob at tinitingnan lang niluluto. Si Gigi. Oh girls, magkakilala naman siguro kayo na Lynn at Risa, diba? Tumango ang tatlo. Minsan na nilang nakasama si Risa nang magpa-party ito sa bahay nito kung saan ay pinauwi sila ni Patrick at William. Ilang sandali pa ay nakapalibot na sa barbecue grill ang lahat ng nagkakatuwaan. Kahit paano ay nag-enjoy ang magkakaibigan. Mahusay na host si Dayan at maraming nakakatawang kwento. Ang ganda man niyang bracelet ng Marga. Walang ano na yung sinabi ni Dayan na sa braso niya nakatingin. Patingin nga. At bago pa siya nakakilos ay nahawakan ni Dayan ang braso niya at naalis na nito ang lock. Inilagay sa sariling braso at sinipat-sipat. Bagay diba? Wika ni Dayan sa kanila. Gusto ko kasing ganito ang style na ibigay sa akin ng fiancé ko. Simple lang. Hindi malaman ni Marga kung paano babawin ang bracelet dahil hindi naman na gustong mapahiya ito. Mabuti na lamang at hindi nito tinitingnan ang nameplate. Sino ba talaga ang fiancé mo, Dayan? Ang sabi mo ay nagbabalak na kayong magpakasal. Curious na tanong ng isa nitong kaibigan. Nawala sa bracelet ang pansin ni Dayan. Ikaw talaga, Risa, kahit kailan. Kaibigan kita, alam mo ang mga sekreto ko tapos itatatanong mo pa. Siyempre di si William, sino pa ba? May nalaman ba kayong naging boyfriend kung iba aber?
Muntik nang mabitiwan ni Marga ang hawak niyang barbecue stick. Agad na nagyuko ng ulo upang makapuna ng pangungutla niya. Ang tibay niyo talaga ha. Ngayon ka lang yata nag-stick sa isang lalaki ha, Dayan. Si Lina tumayo at kumuha ng juice sa mesa. Having William as a boyfriend, luka-luka ka na lang kung papatol ka pa sa iba, di ba Marga? Malimit sa inyo si William dahil magkaibigang matalik sila ni Patrick. You should know his asset. Nakangiting baling nito kay Marga. Of course, napilitan niyang sagot na wala nang pansin sa bracelet niya. Parang kumuha ng patalim si Dayan na pinaghiwa-hiwalay ang dibdib niya. Kailan kayo magpapakasal si Lilibet? Probably pagdating namin sa Amerika. Next week na kami aalis. Kaya nga ako nandito ngayon dahil inaayos ko ang mga documents ko for abroad. 6 months kasi si William doon. Pinlano namin doon na rin magpakasal. Sayang ang gusto ko pa naman ay dito sa bayan natin. Para makadalo kayong lahat pero yun ang gusto ni William. Anong magagawa ko? Alam ba ng mga parents mo? Si Gigi na tinusok ang barbecue stick. Ang hotdog sa reel. Oo naman. Kaswal nitong sagot. Tapos ay binalingan si Marga na talagang pinanawan ng kulay sa mukha. Hey Marga, bakit namumula ka? May masakit ba sa'yo? Napasandal sa swing ng dalagita. What's wrong Marga? Si Laila. Ang putla mo si Gigi. Umuwi na kaya tayo, ani Lilibet. May masakit ba sa'yo? Hinawakan ni Dayan ang braso niya. Halika muna sa itas. I must be something that you eat. Oh, may panis ba sa niluto ko? I'm alright, nahilo lang ako. Sinikap ni Marga na kalmahin ang sarili. No, you're not alright. Halika sa taas. Sa Sarah ko gustong magpunta. Sure, don't look horrified, girls. She'll be fine. Paniniyak ni Dan. Sa loob ng CR ay naglak si Marga at doon paimpit na nag-iiyak ng nag-iiyak. Marga, are you alright? Lalabas na ako. Sinikap niyang pigilin ng hikbi. Binuksan ang gripo at naghilamos upang hindi mahalata ang pangumula ng mga mata niya. Kinuha ang panyo sa bag at nagpunas ng mukha. I'm sorry, Dayan. I don't want to spoil this gathering pero masama talagang pakiramdam ko. Siguro sa mata ko ito. I probably need a pair of eyeglass. Kung saan siya kumuha ng tatagay ewan niya. Tumango si Dayan. Naroon ang simpatya sa mukha. May dinukot sa bulsa at ibinigay sa kanya. Isang sobre. Ipinabibigay ito ni William Marga. Napasandal siya sa hamba ng pinto at wala sa loob na inabot ang sobre. Thank you. I'm sorry, Marga, but I warned you, didn't I? Banayad nitong sinabi pero nang lumunod siya ay kinakaila. Ng mga talim ng mga mata ang softness ng tinig, hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Kung hindi ko pinagtyaga na inunawa ang pagiging womanizer ni William at iniis ang lahat ng sakit ng damdamin, ay baka hindi kaming dalawa. Hindi lang ikaw ang babaeng pinag-ukulan niya ng slight flirtation, Marga. Pero bumalik siya sa akin in the end and we're getting married. Napakabata mo pa, lilipas din iyang crush mo sa kanya. Kung Warren ay may simpati sa tinig nito para sa kanya, mabilis siyang lumabas pabalik sa garden. Kailangang harapin niya ito at may nahon bago siya lumabas na kahiyahiya. Nagpaalam sa mga babae na mauuna at maiwan na lamang mo ito, pero hindi pumayag si Laila at Lilibet na hindi siya samahan. Nagpaalam rin si Gigi na alam nilang lahat na may lakad na iba. Nagulat pa si Christina nung makitang patakbo siyang pumanhik sa lisalid. Sinundan siya nito. Anong nangyari, Marga? Ang ulo ko, mami. Masakit na masakit. Sinabanayani ng dapa sa kam. Ikukuha kita ng gamot. Huwag na, ma'am. Uminom na ako kinadayan bago bumalik. Itutulog ko na lang ito. Please pakalak ng pinto paglabas ninyo. Are you sure? Yes, ma'am. I'll be fine in the morning. At ubiling lumabas si Christina at inilak ang pinto. Pinakinggan muna ni Marga ang ngayabag ng ina kung bumaba na ito bago tumayo. Kinuha mula sa bagang sobrang ibinigay ni Marga. Nakalagay ang pangalan niya sa ibabaw niyon. Binasa niya. Marga, so sorry but I guess it's always been Dayan and I. William. Ibinagsak niya ang sarili sa kama at pumikit. Kung gaano katagal ay hindi niya alam. Pagkatapos ay nagmulat at tinikot ang mga mata sa paligid. Hindi niya maunawaan kung bakit may malay pa siya at bakit tulad pa rin ng dati ang lahat. Umiyak siya nang umiyak na kahit hindi niya gano'y malayong lumalabas sa mga mata niya. Sulat kamay ni William A. Hindi siya maaaring magkamali at hindi maaaring gawing biro ni Dayan ang tungkol sa pagpapakasal nito at ni William dahil naroon ang mga kaibigan nito at ganoon din ang mga magulang. Marahan siyang tumayo. Binuksan ang drawer ng night table. Kinuha mula ron ng jewelry box. Itinupi ang sulat na puti at inilagay rin doon katabi ang unang sulat ni William sa kanya noong graduation day niya sa high school. You two must stay by side. You symbolize both my joy and my death. Yes, death. Dahil sa pakiramdam ko, ay may bahagi ng katawan niya ang namatay. Kung inakala na hindi na natapos ang kapighatian niya, ay nagkakamali siya. Dahil ilang araw pang matulong lumipas ay napuna ni Christina ang malimit niyang pagsusuka. Maliban pa sa malimit siyang umabsent sa eskwela dahil napaghihilo at laging sumasapa ang pakiramdam. Mayroon ka bang dapat tapat sa akin, Marga? Banayad na wika ni Christina na upo sa gilid ng kama. Malalaman din ng lahat ang nangyayari sa kanya sa malangat sa madali. Kailangang harapin na niya ito ngayon.
Hindi ko alam kung tama ang hinala ko, Mami, pero may palagay akong buntis ako. Aniya at sinabayan ng hikbit. Parang pinanawan ng lakas si Christina. May hinala na ito pero umaasa pa rin baka may sakit lamang ang anak. Ulcer kaya o sa mata. Hindi ang kanyang si Marga, ni hindi nagpapaligaw ang anak ayon sa paniniwala nito. She always been a good girl. Ano ang nangyari? Kanino, Marga? Halos hindi mamutawi sa labi nito ang tanong. Sa simula hindi niya gustong sabihin, pero magkakaila pa ba siya? Lalong hindi pa kaniwala si Christina. Walang dahilan, wala man lamang pahiwala. I don't know what to say, Marga. This is quite a shock to me. Paano nangyari yun? Bakit wala kami alam ng daddy mo, ng kuya Patrick mo? Nagpabaya ka ba kami sa'yo? May guilt sa tinig nito. Oh, ma'am, hindi kayo nagkulang. Ako ang nagkasala. Niyakap niya ang ina. Nagkamali kami marahil ang daddy mo nang sabihin namin huwag kang magpaligaw. Nasikil ka. Ani Christina ng mapait na tinig makalipas ang ilang sandali. Umiling si Marga. Hindi iyon ang dahilan. I have been in love with him since time immemorial. Hindi dahil di niya gustong paligawan ako. Ako ang may awyaw. Dahil inilalaan ko ang sarili ko para kay William. Anong sasabihin ko sa ama at kapatid mo, Marga? Nalulumong tanong ni Christina.